So magandang buhay mga kabahay all over the world. So naghahanap ka pa rin ba ng bahay at lupa dito sa Tansa na mababa ang down payment? Yeah, for as low as 9,791 monthly down payment, 2-story complete townhouse na may 3 bedrooms, 2 toilet and bath in may parking space. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour. Hey mga kabahay, sabay-sabay nga tayo mag-house tour dito sa Estancia Enclave located at Barangay Halayhay, Tansa, Cavite. Again, this is Randy Salvador, of course my wife, si Julian Salvador, kami po ang susi at tulay patungo sa pangarap ng bahay. So yun nga mga kabahay, so naghahanap ka pa rin ba ng mababang down payment dito sa Tansa, Cavite? Complete finish turnover na ito mga kabahay na may 3 bedrooms, total and bath, may parking space. Lot area nito is 50 square meter, din the floor area naman po is 55 square meter. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour. So yan, offer namin nga po kasi napakababa ng record down payment dito. 5% lang po ang record down payment dito. Ayun nga po yung inaan namin na mayroon na 9,791 lang po yung monthly down payment. Yung complete finish turnover na, di ba? Along the highway pa to. Tara! Yan. So yung offer nga natin dito, syempre may parking space para sa sasakyan mo. Kaya makikita mo naka-expand siya. So ito yung kagandahan naman dito kung mahilig ka or mga pan ba kayo naman ganito kulay ng bahay. So this is your chance mga kabahay. So 2-story townhouse nga po ito dito sa Estancia Enclave. Yan, 50 square meter ang lote nito. Then 55 square meter naman yung floor area. Kagandahan po nito, along the highway lang po itong project na to. 100 lang po ito pa Maynila. 100 lang din ito from Maynila and to Manila po. Sa mga nag-work natin sa Maynila, this is your chance mga kabahay sa naghahanap ng affordable na property. May malaking discount pa dito mga kabahay. Tara! So yan, ito yung parking space natin. So naka-expand na po iyan. So kung makikita yung unit natin, naka-expand na siya. So may initial na tayong carport. May initial na tayong cover sa sasakyan natin dito sa ating parking space para sa sasakyan ng mga kabahay. So tara, ngayon sabay-sabay naman natin tingnan ang actual turnover. Tara! So yan. So yung papasukin natin today is actual turnover. Yan. So, actual turnover po ito pinasok natin today mga kabahay. So ito yung ano yung makikita natin today, ito na po yung mismo i-deliver sa atin ni developer. Ayan nga, ito yung actual turnover. Ito yung in-offer natin project dito sa Estancia Enclave. May 3 bedrooms na nga po ito. May 2 toilet and bath kayo, isa taas, isa sa baba at may parking space. Imagine for as low as 9,700 monthly amortization mo sa down payment, magkakaroon ka ng complete finish to your story townhouse dito sa Tansa, Cavite. So ito yung pagpasok natin, this is our living area. Sabihin natin ito yung magiging living area natin dito. Wait lang, pagpasok natin ng pintuan, isang metal flash door. Yan. So yung lockset natin, yan, electrical switches na rin, meron na rin. Then pakita natin yung design ng pinto. Yan, sa likod ng pinto natin, sa front ng pinto natin, may mga glass na tayong ganyang design. Then lahat naman po ng mga windows natin dito is mga on-premise na rin po. Yan po. So yung mga nag-fully open push natin na bintana, which is mas maganda, mas modern kasi mas well ventilated kasi dalawang pintuan yung nabubuksan natin. So yan, kung makikita yung lapad niyan hanggang dito. So kwarto natin para makita natin yung paglalagay natin ng TV or sala, kung kasya po yung sala set natin. Tingnan natin yung sukat ng haba. Yan. So yung haba natin doon, kung makikita yung 5 metro po yan. 5 meters po yung haba natin ng kabahayan natin dito sa may living area and combination of the dining area natin dito. Yung lapad niya naman, yan. Yung lapad niya naman po is 3.5 meters. 3.5 meters yung haba natin na pwede natin paglagay ng dining set. Dito po kasi located yung ating kitchen countertop. Makikita nyo,
ceramic tiles na rin po yung lababo natin dito sa kitchen countertop natin. Stainless sink na rin po yan. Then, with base cabinet na rin tayo. Yung magkagandahan dito. Yung mga outlets naman natin dito sa baba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, may 5 tayong outlets dito. But then, meron pa tayong outlets for the cable and internet. Yan. Then, dito, check naman natin yung unang toilet dito sa baba. Okay? So, this is our toilet in bath dito. Kung makikita nyo yung toilet in bath natin, di ba? Ang wide niya. Then, kung makikita nyo yung space natin dito, naka-division yung shower area natin. Then, once ma-turn over to, kasi syempre complete amenities, I'm sorry. So, complete over na rin po ito. Kasama na rin po yung lavatory, water closet, faucet natin, and the tissue holder po. Then, may naka-tiles na rin po yan. So, 5'7" po ang height ko. Kung makikita nyo yung tiles, halos po kapantay ko yung tiles niya. Ceiling, ganyan na rin po yan. So, kati naman natin ngayon yung haba ng toilet natin. Yan, yung toilet po natin, yung haba niya, yan po siya. So, 2.7 yung haba ng toilet and bath natin. Yung lapad niya naman po is 1.3 meters. Yung lapad, 1.3 meters. Then, 2.7 naman yung haba ng ating toilet. Imagine na, naka-tiles na yan, mga kabahay. Okay? Then sa pintuan natin is sa plastic PVC type din po yan. Okay? So meron pa tayong service area dito kung saan pwede tayo maglagay ng laundry area natin. Yan. So this is our service area naman. Yung service area natin hanggang dito po yan. So magtatanong kayo, gano'n po ba kalapad yung service area? Ito po yan. Yan. 1.9 meters yung haba niya. Yung lapad niya naman 1.8 meters yung haba niya. So ito yung service area natin. Service area natin, abang makikita natin service area, may faucet na rin po siya rito. So ayun po yung faucet. Then may outlet na rin po tayo, may cover, which is waterproof kung tawagin kasi naka-cover na siya. Hindi siya basta-basta mababasa. Then yung pintuan natin dito is a metal flush door din po sa likod. Yan. So ayan, proceed naman tayo sa second floor. So ito yung mga in-offer natin ng itong bahay na to. Imagine, complete finished two-story townhouse na siya. Ang baba pa ng down payment, 137,000 only mga kabahay. And good news dito, meron na tayong malapit i-turnover. So, kasi nagmamadali pa turnover, first quarter of 2024, makakalipat ka dito mga kabahay. Yan. So, yan, makikita nyo bago tayo pumasok dito, meron pa tayong parang sa ilalim ng hagdanan natin. Pwede natin gawin siyang storage ng mga sapatos, walis, dustpan. So, di ba yan? Pwede tayo maglagay dyan. Then pag angat naman natin dito, ito na rin yung turnover sa atin, which is kahoy po yan. Railings naman natin is metal po. Tara po. Then kung makikita nyo, isang elegante kulay niya, kulay brown, puti. So yung blend, nag-blend yung kulay, mas maganda, di ba po? Yan. Sa bintana naman natin, so ito yung bintana natin is awning type window po yan. So nabubuksan yan, which is pwede siyang ventilation ng hagdanan natin. Ang kagandahan yan dahil malaki po yung hagdanan natin, bintana natin dito na to. Pwede mo siyang gawing emergency exit once may mga emergencies po tayo. Yan. So yan, excited na ba kayo sa 3 bedrooms and 1 toilet and bath natin dito sa taas? Turnover natin, ito na po yan. Bilhin yung turnover natin dito. Tsaka imagine, 20,000 lang po ang reservation dito sa unit na ino-offer namin na to. So unahin natin itong first bedroom. Ayan, so ito yung ating first bedroom mga kabahay. So ano ba meron sa first bedroom natin? Kung makikita nyo, sa first bedroom natin, meron na tayong provision for window type aircon na butas. Ayan. So naka-ready na yung mga kabahay, lalagay na lang natin yung aircon natin kasi meron na rin po siyang outlet. So yung outlet natin for window type aircon na rin po yan. Then may bintana natin po tayo dito. Ayan. So yung bintana natin dito, napupuli open din po siya, malapad. So in terms of ventilation, presko, sobra totoo. Ang presko niya, then pwede siyang emergency exit, di ba? Yung kagandahan. So yan, hindi ko masukat kung gaano kalapad ang kwarto natin. Kasi nalubat tayo mga kabahay. So hakbakan ko na lang para mas makita nyo. 1, 2. Dalawang hakbang ko po yan. 1, 2. Dalawang at kalahati. Ano yung haba natin. Sa first bedroom natin, may isang outlet. For the appliances, then for the window type aircon. Then, kung makikita nyo, may ceiling na din siya. Solid wood naman yung pintuan natin dito. So, proceed tayo second bedroom.
So ito lang yung second bedroom natin dito. Makikita nyo later sa model house natin kung paano siya ginawa. Nagkasya dito yung mga ilagay tayo yung mga furnitures natin. For the second bedroom, kung makikita nyo po, ay meron po siya. So may provision na rin siya for window type aircon, then outlet po. Then yung bintana natin dito, aluminum casement din po yan na fully open. Diba? Let's go. Tsaka sa tansa nga mga babae, ang lapit nito. Along the highway lang. Diba? Yung ceiling niya po, ito po, ganun siya kataas ang ceiling natin. Yan. So, nakahaba na po yung kamay ko. 5'7.5 yung height ko, medyo chubby pero hindi po siya ganun mataas po yung natin. Then yung partition naman natin, yan. Plywood pa rin po yung gamit natin dito, metal padding. So, anytime, kung gusto yung palakihin natin sa bedroom, pwede. Tara? So, this is our master's bedroom naman. So, si master's bedroom, syempre master's bedroom, mas malaki. Mas malapad ang ating bedroom dito. May din na siya provision for window type aircon and outlet. Then, tatlo po yung bintana dito na malalapad. Yan. Kung makikita nyo lahat po ito, fully open. Yan. Nabubuksan po natin lahat yan. Diba? Which is maganda. Yan. Ito naman yung kagandahan dito. Diba? Aluminum casement na rin po ito lahat. Then, ito naman po, may outlet na rin po tayo isa, dalawa, for the outlet natin for the furniture. Sukatin naman natin ngayon, haba ng ating bedroom. Yan. 1, 2, 3, 4 na hakbang po po. Sorry, nadobat na po kasi yung distance meter natin. Yung lapad, 1, 2, 2 kalahati. So ayan po, kasya-kasya naman po dito yung ating queen size na bed, mga kabahay. So nakasiling na rin yan. Pintuan natin is wooden. Ngayon, check naman natin yung model house. Tara! Ay, before tayo mag-proceed sa model house, may toilet dito sa taas. So yung toilet naman natin dito sa second floor, ito po yun. Yan. This is our toilet and bag dito sa taas. Sa second floor, accessories natin, lavatory, water closet, naka-tiles na siya. May outlet for the hand dryer. Then, may ventilation tayo ng toilet natin. Ito po yan. Yung tiles natin, katulad po na sabi ko, 5'7.5 ang height ko. Halos pantay po kami ng tiles niya rito sa may shower area. Yan. Plastic PVC tayo ang ating pintuan. Tara, master's bedroom. Huh? Ay, master's bedroom. Model house tayo mga bahay. Tara. So yan, so nakita natin yung actual turnover. So proceed naman tayo sa ating model house. Sa labas naman natin, mga pinagkaiba, naka-expand, may outlet, pero yung loob natin. Tara, check natin. Yan. So this is our model house. Subukan natin yung ilaw. Okay, walang ilaw. Subukan natin. Ilaw. Ilaw konti. Konti mga kabahay, so dito ka tayo sa ating model house. Or dress up units, so once we say model house, dress up units, ayan, meron tayong mga appliances, furniture, so ito yung ating living area. Pagpasok natin ng pintuan, this is our living area. Oo, medyo maliit, pero depende nyo po kung saan yung i-design, kung paano nyo gagawin yung ating space dito. Pero kung makikita nyo, ayan po yan, naglagay tayong sala set dito, then upuan, table na malaki, ito po yan. Then sa kabila, ito naman yung ating dining area. Sa dining area natin, naglagay tayo ng 4 seaters. Kung makikita nyo, 4 na seaters po yan. Then nandun naman po yung ating TV. Diba? Kung makikita nyo, naglagay tayo ng mga ano natin dito, mga ganyang eleganteng mga ilaw. Diba? So, yan. Then kung makikita nyo po, dito pa rin po yung ating kitchen area. Yan. Dito yung ating kitchen area. Nilagay natin refrigerator, oven, cabinets natin. Naglagay tayo ng mga cabinets natin dito. Then meron tayo dito is house para sa ating lutuan. Diba? Ganda ng design na to. Tsaka ang kagandahan dito mga kabahay. 66,000 po yung record income. So allowed na naman po tayo mag-borrow dito. Imagine kasi 9,000 lang po yung monthly down payment dito kung finish and over na. Yan. Natin. Yan, may ilaw. Yan. So ito yung toilet and bath natin. So sa toilet and bath natin, naglagay tayo ng mirror dito, mga shelves natin for the shampoo, lotion, yan po, towel, din yung lavatory natin. Nilagyan po natin ng cabinet dito, yan po. Yan, diba, Steve? Then, dito sa shower area natin, yan, naglagay tayo ng
konting division para mukha siyang elegante. Then naglagay tayong halaman. Then lahat po, ginawa na natin tiles lahat. So ito na yung model house natin. So service area natin, same lang naman po, wala po tayong pinagkaiba. Ayan po yung service area natin. So proceed tayo sa second floor. Kabay. Yan. Before tayo mag-proceed sa second floor, kung makikita nyo, yung sinasabi ko na sa ilalim ng hagdanan natin, pwede natin gawing storage. Diba? Yan. Exactly, pwede. Kahit mga lagay natin nga mga sapatos natin dito, pwede po. Or yung mga panggamit natin panglinis, like katulad ng walis, mat, dustpan, pwede po dyan. Yan po. Then dito sa glass po natin na to, ito yung nagbibigay ng liwanag sa hagdanan natin. Nilagyan natin na napakahaba at eleganteng kortina. Di ba? Tapos, yan. So yan, check naman natin ngayon ang ilaw. Yan, ilaw tayo. Ayos. Buksan lang natin lahat mga ilaw, mga kabahay. Yan. Tip lang, buksan natin muna lahat. Yan. So, andito na nga tayo sa second floor naman mga kabahay. So, unahin natin tong first bedroom. Yan. This is our first bedroom po mga kabahay. So, yan, naglagay tayong single bed rito para sa anak, isa nating anak. Pwede. Guest room. Then, makikita nyo pa yun po yung window type aircon. Nabutas kanina. Then, naglagay tayong ganyang design ng ilaw natin. Naglagay pa tayo dito ng mini table for the office or like for example, may gagawin tayong project. Then, built-in cabinets. Yan. Diba? Ito yung built-in cabinets naman natin dito. So, pwede natin itong gayahin. Mas makalipat tayo rito para ma-maximize natin ang space. Yan. Dito naman tayo sa second bedroom. So, sa second bedroom natin, walang kuryente sa second bedroom. Wala tayong ilaw. Pero yan. Naglagay tayong single bed rito. Lagyan natin ito konting liwanag. Single bed, yung aircon natin. Then naglagay din po tayo ng built-in cabinets. Diba? Ang ganda. Perfect to sa inyo mga kabahay. Dito sa Tansa, Cavite. So ito naman yung ating master's bedroom. Yan. Master's bedroom. Ito po yung queen size yung bedroom natin dito. Bed frame. Then cabinet. Bintana natin. Naglagay tayong curtain na ganito. Ano, pwede natin siya ibaba. During maliwanag. Yan. Naglagay din tayo ng mga shelves dito for the frames. Picture frames, pwede, di ba? Ganda pa ng design nyo. Then, meron din tayong built-in cabinet dito. Backstig. Then, ayun po yung ating window type aircon na butas. So, nilagyan ng window type aircon. So, naman tayo sa toilet. So, ito po yung toilet in bath naman natin dito, mga kabahay. Yan yung toilet and bath natin. Yan. From floor to ceiling na po yung tiles natin dito. Dalawang ilaw yung nilagay. May ventilation din po tayo rito. Yan po. Same lang po siya sa baba na toilet natin. So pag-usapan natin buong price ng detalye dito. Tara po! Hey mga kabahay, so quick recap nga tayo kabahay. So ito yung pinipicture natin project today is Estancia Enclave. Located at Barangay Halayhay, Tansa, Cavite. May lot area nga ito na 50 square meter. Then the floor area naman po is 55 square meter. May 3 bedrooms ito, 2 toilet and bath and parking space. So complete finish turnover na nga po ito na mas mababa pa ang down payment sa mga hinahanap yung property. So napakababa po ng down payment. So discuss po natin yung total contract price, about the details, down payment, reservation, about this property mga kabahay. So ayan. So yun, magkano nga ba si Estancia Enclave? Si Estancia Enclave po ay available po through bank financing. May Pag-ibig financing naman tayo dito before, pero ngayon subject for approval po yung Pag-ibig financing natin. So i-discuss po natin si bank financing. So si bank total contract price nga po nitong ino-offer nating project is 3,160,000 po. Ang kagandahan niya, may promo discount po tayo. So yung promo discount natin, magkano nga ba yung promo discount natin? Excited ka ba sa promo? So yung discount natin dito is 410,000 po. Ilalis po yun dun sa ating total contract price. So yung magiging net total contract price na lang natin is 2,750,000 po. Diba? Ang ganda ng offer dito, mga kabahay. Hindi ko makikita nyo, ang record down payment niya po dito is either 5% or 10%. Saan po kayo mas makakagaan? So discuss natin 5% down payment. So yung total down payment natin is 137,500 pesos po. And the reservation fee naman po is 20,000. So yung 20,000 na reservation fee, i-less po natin yan sa total down payment. So magiging net down payment natin is 117,500. Then ang down payment naman po natin is from 6 months, 8 months, or 12 months. So it's either
Diyan po yung mamimili. Pag ready for occupancy na, 6 to 8 months na lang po. Then pag ongoing construction naman po, pwede po hanggang 12 months. So yan po, yung magiging monthly amortization naman po natin for the down payment is 9,791 for 12 months term po yan. Imagine, 2-story townhouse na complete, 3 bedrooms, 2 toilet, ba't ganun kababa yung down payment, di ba? So yung magiging monthly amortization naman natin dito, yung kagandahan po dito, may 25 years long term na po tayo dito. Hindi po, like for example, iba 15 years, 20 years, dito po 25 years long term sa bank po. So yung magiging monthly amortization po natin is 20,034 pesos po. Then record income naman po natin, syempre bank gross income po yun. Kung lahat po, ano po yung mga nakadeclare sa payslip nyo, yun po ang titingnan natin dito. Record gross income naman po natin is 66,782 pesos. So kung di nyo po mamimit yung record income, allowed naman po ang co-borrower dito. For immediate family only, syempre bank financing, mga kabahay. Di ba ang ganda? Napakababa ng down payment, bihira lang po along the highway project pa. So yung mga kabahay, kung ngayon pa lang kayo uli napapadalaw sa aming YouTube channel namin, like nyo na po, pindutin nyo po yung bell button para updated po kayo sa mga bagong videos namin. Subscribe na rin po kayo mga kabahay. So yung mga kabahay, again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador, ngayon po ang susi at tulay. Patungo sa pangarap niyong bahay. Bye-bye!